Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang medyo hindi magandang pangyayari sa buhay ni retired PNP Chief General Azurin. Medyo nakakaawa. Retired na siya. So far, okay naman. Yung medyo mabait lang, medyo malamya. To me, dapat mag-enjoy na siya sa kanyang retirement. Kaya lang may masamang nangyari sa kanya. Lately, nagpunta siya sa Canada. Pagdating sa Canada, parang may nakakahiyang nangyari sa kanya doon. Okay? Ano yung nakakahiya? Ito, sa Philippine Star News. Azurin held by Canadian immigration over abuses under Duterte. Okay? So, ngayon, balita ngayon, no? So, pagdating niya sa Langley Airport sa Canada, kinestyon siya, hindi siya pinalusot ng immigration authorities. Ang daming tinatanong sa kanya tungkol sa drug campaign dito sa Pilipinas, tinatanong tungkol sa mga incumbent senators allied with the previous administration. So, pinag-iinitan ng Canadian Immigration Authorities si Tatay Digong, yung kanyang drug war. Ano bang posisyon ni wala namang masyadong significant position siguro ni General Azurin panahon ni Tatay Digong. Saka naman lang siya sumikat panahon ni PBBM. Bakit pa siya idamay? Okay, so ang unang report na kumalat sa media is deported itong si General Azurin na hindi siya pinapasok sa Canada at pwersahang dineport pabalik sa Pilipinas. Yun ang unang report. Kaya lang, according to General Azurin sa kanyang kampo na he was not deported, he opted to return to the country while Canadian authorities were still verifying results of this interview. There was no deportation. Okay. So, nakipag-cooperate na lang daw. According to the camp of General Azurin, medyo naku-confuse na siya. Bakit siya kini-question tungkol sa Duterte admin drug campaign? Although police general na siya by that time, kaya lang hindi siya yung main architect ng drug war campaign ni PRRD. Bakit pa siya kini-question? So, confused siya doon. Siguro, ang basa ko dito, to be safe, inunahan na lang ni General Azurin na voluntary, uwi na lang ako. So, hindi nga siya nakapasok sa Canada, but voluntaring bumalik sa Pilipinas. Yun ang pagkakaintindi ko nito. Kaya, ganon. So, ang kampo ni General Azurin flatly denied na he was deported. Okay? Voluntary ang kanyang pagbalik. Okay? So, bakit siya bakit nagkaganon? Okay. According to this ito ang statement ni General Azurin. In due time, I will issue my statement and face the media to tell what happened. Yan ang maganda. Abangan natin. Ito ang unang paglilinaw ni General Azurin. May suspetsa siya na may isang police general na nag-i-spread ng rumors, half lies, half truth tungkol sa kanya. So may galit sa kanya na police general na active pa ngayon. So sino kaya? Ako, may duda ko. Nung paalis siya sa pwesto, itong si General Azurin, meron siyang manok na gustong papalit sa kanya. Meron ding manok mayroong sandali, may tumatawag. Sandali, mamaya na kayo tumawag. May manok si General Azurin
na gusto niyang papalit sa kanya. Meron ding isang general na manok ng isang secretary na gustong palit. Yan, sa walang natuloy sa mga manok-manokan, ang natuloy si General Acorda, personal na manok ni PBBM. So, ito, may controversy na may sumisirang police general kay retired General Azurin. Yun po ang lumalabas dito sa balita. Okay. Given the chance, he will tell his story at the proper time, sabi ng kanyang mga kakampi. So, abangan natin, ano ba talagang nangyari? Tinanong din ng media si Secretary Abalos, ano ba talagang nangyari? At ang sagot ni Secretary Abalos is they're still verifying kung ano ang nangyari sa isang legitimate source. Okay? Ang Bureau of Immigration naman, kasi medyo sensitive na pangyayari ito. Biruin mo, PNP Chief, 4-star General, tapos parang, I don't know, pambabastos ba yun ng Wala man lang courtesy. Ang hirap. So, ang Bureau of Immigration, Dana Sandoval yung spokesperson, they could not confirm or deny anything yung reported na pangyayari sa Canada. Wala daw, hindi daw obliged ang Canadian Immigration Office to report yung ganong incident dito sa Pilipinas. So, we are in a quandary. Hindi natin alam kung ano talaga ang pangyayari. Okay? So, personally ako, medyo naawa ako sa ganitong kalagayan ni General Azurin. Dapat mag-retire na siya in peace. Kaya lang, bakit nagkakaganyan? I don't know. Matawag ba itong karma? Palagay ko, hindi naman. Hindi ito karma. Ito lang. Kung totoo yung sabi ni General Azurin na mayroong police general na sumisira sa kanya, yun na isiwalat na naman ang isang sakit sa PNP organization na hindi sila solid. Yan, may power play, may siraan. So, ang nangyayari sa ating PNP, hindi masyadong in fairness, ayokong sirain ng PNP dahil pulis ang tatay ko eh. Medyo malayo pa ang unity sa PNP kung ikumpara mo sa Armed Forces of the Philippines. Okay. Panyo, ano bang mga wala tayong nababalita ang rift o away-away sa Armed Forces of the Philippines. Sulit from top to bottom. Dito sa PNP, grabe ang dyan. Grabe ang agawan ng pwesto. Sa totoo lang. Kaya ito, malapit na namang mag-retire si General Acorda by December. Nako, ano na naman yan? Positioning of mga padrinos na naman yan. Grabe. So, sana ang Pangulo maka-appoint siya ng PNP chief na ang gusto kong maging PNP chief yung may dating, may asim, katulad ni General Danao sana. Yun ang mga yung sabi niya, may papupuntahan ka, mamalasin kayo sa akin, sabi niya sa mga ninja cops eh. Yung mga ganong brand of leadership, Danao, Eliasar, pa. Bato, okay rin si General Bato as PNP chief dahil may dating. Kaya lang sa ngayon, yung pagiging senador niya, medyo, lumalam yan na. yung ginagawa nilang Senate investigation, minsan instead na nakakatulong sa kanyang re-election bid. Nako, ang dami ko nang nababasang comments nga hindi na nila iboboto si Senator Bato dahil medyo bias siya
sa kanyang pag-iimbestiga, lalo na yung Bucor hearing na lumalabas, abogado na siya ni General Katapang at ni Angie Bautista. Anyway, good luck po, General Azurin. Sana maayos mo ito at sana ma-unmask, mailabas ang katotohanan kung ano talaga ang nangyari sa iyo. Again, kung may pagkukulang man si General Azurin sa kanyang pag-serve, wala namang perfectong tao. Basta enjoy to the max, General Azurin. You have served your country well at sana hindi na ito mangyari sa iyo.